Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:06. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Mayo 17, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon on Defensor. Kag Action Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Pabor agod una mabakunahan gin panginwala ni Vice Mayor Familyaran. Governor Lacson doble halong batok sa COVID-19. Sa balita national, 58 milyones sa target sa gobyerno agud malabot ang herd immunity. Local government officials ginlakip sa A1 priority list para sa COVID-19 vaccination. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 15 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gain pahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran nga hindi matuod ang mga spekulasyon nga mayara sa mga individual nga ginapaboran para mabakunahan kontra COVID-19. Ini kasunod sa mga spekulasyon nga nagagwa sa social media angon sa pila ka mga kilala nga mga individual nga nakabato na sang COVID-19 vaccine. Sunod sa Vice Alcalde, ginasunod ang pulis nga first come first serve basis pagi sa online registration. Ginpatahagman sa opisyal nga ang ginabakunahan sa karon ang nabase man sa priority list sang gobyerno humalin sa health worker, senior citizen, pakado sa may comorbidity. Ginpahag ni Familiaran nga may mga balatian nga hindi cover sang comorbidity kang isang asma, kagi na requirement sang medical certificate kung hindi senior citizen. Ginpatahagman sining nga kwalipikado man nga mabakunahan ang hindi senior citizen pero mayara sang history sang transplant. Nagpanugyan si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa publiko nga hulaton ang sabat sa National IATF angot sa ginpangabay nga travel moratorium humalin kag pakato sa Iloilo. Nasaad sa Facebook post ni Iloilo Mayor Jerry Treñas nga mga local chief executive sa Western Visayas ang nagpangabay sa moratorium sa pagbiyahe sa mga non-essential travelers kag Apor pagkadto kaghalin sa Isla Sampanay kag Negros sa sulod sa 7 ka adlaw para ma-contain ang virus. Sudo kay Familiaran ang resolusyon sa Regional IATF kinahanglan pa sa approval sa National IATF. Dugang pa sa Vice Alcalde may mga pangabay man ang LGU nga wala na aprubahan sa National IATF kaangay na lamang sang pangabay sa Negros Occidental nga ipaidalom ang probinsya sa GCQ. Ang desisyon sa National IATF, desisyon ng isang region sa ilang meeting, ikatapod na magpapagod isang comments natin. Oo, okay. Ang Canada mo, may DOH kumplito na sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpahayag sa DOH Region 6 nga ang rekomendasyon nga travel moratorium humaling kapakado sa Iloilo ang nagatuyok nga makabulig sa pagpanubos ang COVID-19 cases sa isyong bakuna online talakayan sang DOH 6 kag Philippine Information Agency 6 subong daw Lunes. Ginpahayag ni Dr. Bea Camille Filiaro Natalray, DOH 6 Medical Officer 3, ang rekomendasyon ang gintalakay ng ligad nga Sabado bilang isa sa mga tikang sang LGU sa kontra COVID-19. Sunod sa doktor, isa ini sa mga measures nga para ma-restrict ang hulag sa mga tawo kag malimitahan ang interaction kag ang paglaptas ng COVID-19 sa mga nagkalinlaing nga probinsya sa Region 6. Ginpahayag man ni Natalray nga nagapakita sa datos nga may pagsaka sa COVID-19 cases sa Guimaras nga ginakabig high risk samtang moderate naman ang aklan Iloilo kag syudad sang Iloilo. 5 ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang nagdugang sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini ang ginalakipan sa 2 ka mga executive assistant sa Governor's Office, isa ka department head, isa ka job order employee assigned sa Provincial Agriculture's Office, kag isa ka radiologist sa Teresita L. Halanduni Provincial Hospital. Sunod kay Diaz, sila ang mga close contacts sa mga una nga nagpositibo sa COVID-19 nga ginkuhaan sang RT-PCR test. Sa kabug-usan, may 43 ka mga provincial capital employees ang nagpositibo sa COVID-19 subong nga 2021. Apang ginklaro ni Diaz nga 7 sa mga ini ay nakatapos na sa quarantine period kag magapabili na sa kung magabalik na sa pagtrabaho samtang ang 36 ang padayon nga gina-isolate sa Mamukal Resort sa Banwa sang Morsha. Dugang pa ni Diaz, wala ginakonsiderar sa probinsya ang pagpaidanom sa lockdown sa pila ka mga tatapan agud mapadayon ang basic services. Sa dugang pang balita lokal, doble ang paghalong ni Governor Bong Lacson ang good hindi matapikan sang COVID-19. Ili matapos nga nag-positibo sa virus ang 2 siya mga executive assistants, isa ka department head kag 2 pa ka mga empleyado. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, doble nang nasosok na face mask ang gobernador sa mga public appearances ni. Ginapadigay man sa gobernador ng pagpanagtag sang check sa mga open air nga lugar. Setyembre 2020 sang si Lacson ang unang nga nag-self-quarantine matapos nga nag-positibo sa COVID-19 ang utility workers ni sa Governor's Office. Enero 2021 sang siyang ginkuhan man sang RT-PCR test kag nag-self-isolation matapos ma-expose isa ka personnel sa Department of Interior and Local Government nga nag-positibo sa COVID-19 nga nagtambong sa anti-drug summit.
Abril 30, 2021 sang unang magpabakuna si Lacson sang unang dose sang COVID-19 vaccine. Sobra, 1,000 ka mga frontliners sa Kapitolyo Provincial ang natalana nga bakunahan sa unang dose ng COVID-19 vaccine sa Huwebes. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ini ang kabahin sa Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Dugang pa ni Diaz na aprubahan na sa Department of Health ang mga programa kag natapos na lamang sa Provincial Health Office ang listahan sa mga dapat bakunahan. Kapin 3,000 ka mga empleyado sa gobyerno provincial ang target nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine, apang kalabanan sa mga healthcare workers na tapos na sa pagbakuna sa unang dose, samtang ang iban ang fully vaccinated naman. Dugang pa ni Diaz, tinguan sa gobyerno provincial nga mabakunahan ang tanan nga mga frontliners agod nga mapabakod ang ila resistensya sa pagbato sa coronavirus. Abril 30, 2021, sang ginumpisahan sa ang Barangay Kapitolyo Vaccination Program sa Teresita L. Halandori Provincial Hospital sa diin, si Governor Bong Lacson, mga board members kag alkalde ang kalakip sa mga una nga ginbakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippines Standard Time, vitamin C balang ginapangita mo mag-gay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita nasyonal. Target sang gobyerno nga mabakunahan ng 70% sang populasyon sa Pilipinas o kung 58 million ka mga tawo nga nag-aistar sa COVID-19 hotspots para malabot ang herd immunity. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, magatutok ang gobyerno sa National Capital Region, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, Rizal. Nalakip naman sa expansion areas ang gobyernong Region 3, Region 4, Cagayan de Oro, Baguio City, Zamboanga City, Bacolod City, Iloilo City, General Santos, Iligan City, Region 7, kag Region 11, Region 10, Region 6, Region 8, 9, kag Region 12 or 2,
Cordillera Administrative Region, Region 5, Region 1, Region 12 kag Region 13. Ini nga mga lugar ang ginabug-usan sang 83.8 milyon ka mga tawo kag 70% diri ang 58.6 milyon na. Suno kay Ruke, mas may kumpiyansa ang gobyerno nga buksan ang ekonomiya sa tiyon nga magsaka na ang vaccine coverage. Ginsaylo na sa A1 priority list ang local government officials para sa COVID-19 vaccination program bangod sa ila mataas nga exposure sa coronavirus. Sunog kay Presidential Spokesman Harry Roque, kalakip na sa A1 group o kung pareho sa kategorya sa health workers ang mga local officials nga ganilakipan sa alkalde ka gobernador bangod ini ang mga naga-implementar sang localized lockdown, prevention, detection, isolation, treatment kag recovery programs. Sa naibaluan, naglabot na sa 2.9 milyones doses ang nausar sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccination base man sa record sa National Task Force Against COVID-19 tubtob Mayo 15. Sa among numero, 714,432 ang nakatapos na sang ila second dose. Ginpahayag ni Senador Richard Gordon nga handa ini nga hindi pagdayuno ng iya siniplanong magpapili presidente sa masulod nga tuig kun mayara sang mas maayo nga kandidato. Una na ginpahayag ni Gordon nga chairman sang Philippine Red Cross nga iya ginakonsidera ang pagpapili sa pagka-presidente bangon isa ini sa pinakakwalipikado para manguna sang Pilipinas. Suno kay Gordon kun mayara sang mas maayo ilabi na sa integridad, plano, may real experience, handa ini nga hindi pagdayuno ng iya nga plano. Lagi pa sa mga butang nga ginakonsidera ni Gordon antes mag-file sa Certificate of Candidacy sa Oktubre among iya political machinery kag resources para sa kampanya. Nagpandam siya na Kalusugan Party List Representative Michael Defensor sa kay Health Secretary Francisco Doc III nga mahimo i-cite in contempt pangud wala ini nagatambong sa congressional hearings mayangot sa COVID-19 pandemic. Una diri nag-resume ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa ila motoproprio investigation angot sa ginaligar questionable nga guidelines kag pulisa sa Department of Health kag Food and Drug Administration nga mahimo magka-apekto sa pagdulong sa nga public health service sa mga Pinoy. Suno kay Defensor, duha na ka beses nga wala magatambong ang tiglikom nga magkabig nga tama ka critical bangod ginaistoryahan ang mga tikang sa pulisa sang DOH. Luyag man may baluan na Defensor kun nga ama sa mi nga absent si Duque. Suno naman kay Representative Michael Edgar Aglipay, nagapadala lamang sang tiglawa si Duque sa mga nagligad nga mga hearing apang wala nagahatag sang rason kun nga wala ini nakatambong. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 Action Radio Philippines, Standard Time DTX 500 capsule. Ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Mayo 17, 2021. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon